meron na po bang mga paunang resulta tungkol po dun sa sinasabi niyang banta sa kanyang buhay? Dahil meron siyang sa TikTok na tinangka siyang ipagurgur, no? Na, kasi may nagtanong yata dun sa keloid niya sa leeg, pero hindi sila nagtagumpay. At nung nakapanayan po namin si Senator Bato de la Rosa kamakailan, sinasabi nga niya, pinablotter daw yan. Pinablotter daw ni VP Sara. And sinasabi din ngayon ng kampo niya, documented itong threat sa buhay po ng ating pangalawang Pangulo. Ano po ang mga paunang resulta ng inyong investigasyon, Direktor? Yung pong parte na pinablatter po yun, hindi po sa amin, baka sa polis po. Oo. At yung threat naman po sa kanya ay iimbestigahan lang namin sangayon sa kanyang mga pahayag sa media press con po niya. Oo. So, Direktor, kayo po sa inyong sa inyong paniniwala, wala naman ho kayong nakukuhang kumbaga intel on the ground that there is really a threat to the life of the Vice President prior to this, no? Prior to her explosive press conference last week, no, the other week. So kayo po, meron ho ba kayong natitimbrehan? Meron ho ba kayong alam na talaga pong may pagbabanta sa buhay po ng ating Vice Presidente? Wala po kaming natatanggap na yung formal na information na may threat sa buhay ng ating Vice President o miski kay Presidente. Pero sila po bilang mga mataas na opisyal ng ating bayan, hindi po mawawala lagi yung threat. Kaya nga po meron tayong Presidential Security Command na nagpoprotekta sa Presidente, sa Vice President, ganun po. So wala namang active threat sa pagkaalam po ninyo? Wala po naman. Okay. Ang inyo po bang investigasyon sa sentro dito sa banta nga po sa buhay ng Pangulo at pangalawang Pangulo, o meron pa po kayong mga ibang titignan po na posibleng paglabag sa batas, Direktor? Nandun lang po kami umiikot. Yung investigasyon po namin ay nandun lang umiikot sa tangka kay Presidente at sa tangka sa buhay ng ating Vice President. Sa inyo pong pauna pong pag-iimbestiga, pasok pa po ba yung mga elemento ng ginawa niyang pagbabanta sa first couple at sa kay House Speaker? Kompleto po ba sa mga elemento ng krimen ng paglabag po sa anti-terrorism law, Direktor? Pinag-aaralan pa po namin lahat ng anggulo, ma'am. Hindi pa po namin masabi exactly, definitely, kung anong kaso na maaaring itampa. Okay. So, Director, meron na kayong petsa, no, na you invited again the Vice President December 11. Best case scenario, syempre, dapat dumalo po siya, no? Ano ba yun? Questioning, interrogation, ano ba yung form? And then, what is the worst case rin po? Kung sakali hindi po siya dadating, ano po ang next, plan of action? Depende po, kung dumating ang December 11, hindi sumipot si Vice President, walang reason, wala ni ha, ni hu, walang pasabi, ay maaaring mag-proceed na lang kami sa aming report, sa aming investigation report, isasubmit po namin agad na yun sa DOJ. Kung meron naman pong dahilan, justifiable na reason, maaari pong i-reset na naman namin, bigyan na namin siya ng pagkakataon. Pero kung dumaluman siya, ano po yun? Investigation, interrogation, interview, ano po yung magiging pamaraan ng pagdalo po niya? Ayun po, yung usual na investigation namin, yun po ang gagawin namin. So, investigasyon na po siya talaga? Opo. Direktor, ang pakay nga po ay para maibigay yung panig niya at mapaliwanag, makapagbigay po ng paliwanag. Siya po ba mismo ang kailangan po na sumipot sa NBI or sapat na po ang kanyang legal counsel? Dapat po siya ang umapir. Kasi po pati yung threat nga po sa kanyang buhay ay gusto naming malaman, gusto naming maimbestigahan. Sana po makipag-cooperate si Vice President sa atin.
together. Sunnet 25. Sunnet 25.